Anak tibis. Hallelujah. Liwat ko sa Ginoo. Amen. Working sa Holy Spirit sa akong kinabuhi according sa iyang word. Amen. Gialaw lang nako si Lord nga nag-desire lang akong kasing-kasing nga magpagamit sa iyang kanunay na nagtinguha akong kasing-kasing nga kanang sa iyang word kanang bitaw kanang kanunay ka nalipayon kanang nag-desire gusto ka nga excited ka maron excited ka nga mubasa sa mga panghitabo sa word ni Lord manay kalipay sa Ginoo sa usa ka anak ni Jah. Hallelujah. So ang ako diri ko sa kinabuhi ni David. So gikan sa pagtungtong sa libro ni Samuel, ako ni siyang gibasa og maayo hangtod nga niabot sa kinabuhi ni Saul. Gikan ni Saul ngadto kang David nga niabot ning dapita sa kinabuhi ni David. Dili sa maghuhukom samtang ang Diyos pa mo'y naghari, mo'y naggiya sa mga Israelita. Nakita na ko nga ang Ginoo nga ang taong gani mo disobey pildido sa laban. Biyaan sila sa Ginoo kung dahil sa ulo. Maranang nakita. So, ingon diri sa text, sa tem, if no one fights, who dares and win. Moni kini ang tawag sa Ginoo sa ato. Doon naman tayo nagkalain-lain nga mga karatula. Gidala nato pero usaray Dios nato. Nga may nagtawag usab nato aron kita mahimong sundalo. Kana bang musukol, dili talawan, mudasdas bisan sa nagkalain-lain nga gera personal o diha sa public po. Hallelujah. So sa diri sa 1 Samuel chapter 17 verse hallelujah. Hayra ba ni? Usa ka hagit nga sa kanini ang sa kasundaluhan sa mga Israelita nga sa diha ang mga Filistihanong marabag nag-abusar na og daog-daog sa mga Israelita nga man nangurog man ang tuhod sa mga Israelita nga nakita silang kontra mo nang muna sila gibugal-bugalan ni Gulayat, gibugal-bugalan sa mga Filistihanon. Ningon diri sa verse 26 ako lang ning kuanon kay nabasa man nato ni mukuha na ko og kuan kinsa ba kining dili mo tuog Dios nga Filistihanon nga naghagit sa kasundaluhan sa Dios nga buhi. Og dinhi ningon diri sa 45 verse 45 sa Samuel 1 Samuel 17 unya giingnan ni David si Goliath prophetic nga word prophetic word. Miduol ka kanako dalang imong espada ug bangkaw apan ako makigsangka kanimo sa ngalan sa Ginoo nga labing gamhanan. Ang Dios sa kasundaluhan sa Israel nga imong gipasipad-an niining adlaw itugyan ka kanako sa Ginoo ug patyon ko ikaw ug pugutan sa imong ulo. Wa pa ni nahitabuan istoryahay pa sila ni conversation prophetic declaration maninahitabo. Ipakaon ko sa mga langgam o gihalas nga mga mananap ang mga patayng lawas sa kasundaluhan sa mga Filistiyanon aron ang tibuok kalibutan masayod nga may Dios sa Israel ug aron ang tanan nga nagkatigom karon dinhi masayod nga ang Ginoo magluwas dili pinagi sa espada ug sa bangkaw ang Ginoo mao'y makig-away ug itugyan kaniya sa among kamot. Dili ato ang giyera iya sa Ginoo. Unya si Goliath midasdas kang David ug si David usab nagdagan nga misugat kaniya suway kahadlok. Batanon pa iyang kontra perting taasa sakos ato
Dasda, wala rin kaabot diha sa bintana. Pero wa say kahadlok ning dasdas si David. Mikol si David o bato sa iyang puntel o gipahimutan niya kini sa iyang lambuyog o gipunting niya o naigo ang agtang ni Goliath. Sintido jud nalubong sa iyang agtang ang bato o nalukapa siya. Busa pinagi sa lambuyog, nabuntog o napatay ni David si Goliath. Si David walay dalang espada. Unya midagan si David ngadto kang Goliath og gilungguan niya siya sa ulo ginamit ang espada niini. So naunay ang kaaway. Sa pagkakita sa mga Pilistihano nga patay na ang ilang sinaligan, nanagan sila. Hallelujah. So mao kini ang pulong sa Ginoo nga akong ika-share. Amahan nga balaan, Diyos nga labing kamahanan, pinagi sa ngalan ni Jesus, salamat Lord sa imong pulong. Ganina pa lang Lord God, ang imong presensya na muha. Kini nga buluhatong Ginoo, imo gayud kini nakaprograma. O gipili nimo kami Ginoo, aron mo barog sa pagpadayon, sa pagmantala sa mayong balita, ngadto sa tanang katawhan, hangtod Lord God nga mapulfill ang imong plano pinaagi sa among kinabuhi. Dalaygon ka mahan, padan ka Lord, magapadayag, padan ka magikistorya sa imong alagad nga nag-late na mo Ginoo, padan ang imong dihog Ginoo Dios nga magakalayo in the mighty name of Jesus. Pinaagi Lord sa imong pagpanguna, mahimo kaming magbadaogon in Jesus name. Thank you Father. I plead the blood of Jesus na magakabar ka ng tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. So dinhi akong na-evaluate ba? Sa mga Israelita, gikan sa kamot sa mga Ituhanon, gidala sila ngadto sa yutang saan. Ang Ginoo faithful sa iyang word. Ang tao lang dili faithful. Mo nay kamatuoran. In spite sa dili pagkamatinud-anon sa Ginoo tungod kay siya Dios nga dili pagkakon, gibuhat niya iyang promise. Ay tabo po na sa atong kinabuhi. Hallelujah. Naka-evaluate ko sa akong kinabuhi. Doon ako nahimong balay sa Kabagawan. Dako, simentado. Pero nakita mo pananaw nga libalik kong sumuhi. Pagbalik kong sumuhi, nakaplastada kong balay. Nahitabo ang dilimayo ng mga panghitabo. Hallelujah. Nakita na ako nga, gidala ko dihang dapita, kay doon ay tumong ang Ginoo. Sa diha ni sa sumuhi, di lang na-transform ang kinabuhi sa akong mga anak. Kami pong mag-asawa, dudot migmayo diha sa Ginoo. Importante kaayo sa atong kinabuhi ang pagpaminaw sa tingog sa Ginoo. E kung makabati ganita sa tingog sa Ginoo sa iyang giya, magkinaunsa ang dagan sa kinabuhi sa tao, bulampos jud siya. Sa diha nga dami sa sumuhi. Hallelujah. Si pastora nakailan ako pastora. Daghan ako kinaagian nga mga alagad sa Ginoo. O ang Dios dunay nagkalain-lain nga mga tawag. Dunay nagkalain-lain nga mga assignment nga iyang gibutang sa iyang gipangpili nga mahimong leader nga mao'y mugiya sa mga tao nga iyang gipili dihang dapita. So hinumduman nato nga dunay kaaway nga kontra nato nga mao'y mupungkag usab ni anak nga plano para sa kaymayaan sa Ginoo. Og dinhi sa pagkahitabo, primero ako kasabot. Sakitan ko nga nang dagan sa kinabuhi. Pero nakita na ko nga Dios dunay mas maayong plano. In spite sa tanan nga mga dili maayong panghitabo sa akong kinabuhi. Inggoyo ko ni pastora, kaya nakita na ko iyang heart.
dili ingon nga nagtuboy kog tao in the name of Jesus. Ako lang gisulti kung kinsa ang Dios nga namuhat pud sa iyang kinabuhi. Kung mayong kag parte kwarta kapiyanan, kung sa leadership muli po nagtigbas kung badlungon ka. Mubaral jud ang sakto. Mo bitang kontrahan kay mubadlong man jud. Hallelujah. Sa di ba masabtan. Pero sa diha nga ning barog ko nakita na ko ang pagpamuhat sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi niabot mi dinhin dapita. Glory to God. Dunay giingon nga gi-back up si Lord aron makapadayon in spite sa mura ba og kining sa mga Pilistihano nga daghan kayo mabugal-bugal sama lang ilang kuan kuno ganong logo kuan kuno daghan ganong negatibo nga mga kuan dang ako pod nga naminaw kung sa mga doktrina ani nilang kay upong kaso kaila pero sa dihang ni ari sila ning bisita nasabtan ako ang ilang doctrine parihara sa charismatic o sa EG Trinity nagtudlog kaluwasan nagtudlo sa kabag-uhan pinaagi sa pagpamuhat sa balang Espiritu Santo sa atong kinabuhi dili sa tawhanon dili ingon nga kuan ang daghan ng mga tao nga mo istorya og dili man mo sa mga Pilistihano nga daghang mga negatibo nga mga istorya. So dinhi hallelujah. Gikan sa nakadawat na sila sa bahin nga gihatag sa Ginoo according sa saan sa Ginoo sa kinabuhi sa mga Israelinon sa 12 tribes nga diha na sila nakapuyo na sila sa maong yuta. Ang provision sa Ginoo nga sama sa gibuhat tagpakta sila dito sa disyerto. Giputol na niya kay pwede naman sila mga nabuhi. Plastada naman ang ilang kinabuhi. Pwede nagsila na'y maningkamot. O diha nga naplastada na napatay na si Joshua. Ang Ginoo nag-raise up of another leader. Ngay mo itong na mga Levites. Ang Levites, sila ang pari nga nag-serve sa temple. Sila ang makadawat sa word ni Lord na ipaabot ngadto sa mga Israelita. So gikan sa Ginoo ngadto sa mga pari ipaabot sa mga Israelita. Daan na dito nakasulat na ang balaod sa Ginoo nga pinaagi sa kang Moses. Tuan na dito sa Ark of Covenant. Itong mga balaod. Kanunay lang nag-remind. Panahon sa ilang gira, sa battles nila, nga sa diha ang mga Israelita musupat sa tingog sa Ginoo ang kapildihan moabot nila. Pildi sila sa ilang gira. Listo na ba dayon ang mga Israelita mo basol sa leader? Lo, usahay po, nakita na to din pag-abot din ni Samuel, si Samuel tigulang na. Pag-abot sa pagkatigulang ni Samuel, ang mga anak ni Samuel sama sa kang Eli, nga tungod sa kabisi ni Eli sa templo, pag-alagad as judges sa mga Israelita, nakalimtan niya ang iyang mga anak. Si Samuel muadto sa kalalain nga mga kuan sa tribes. Kay daghang badlungon. Maghusayo niya, nikuli niya ari sa temple, maghanad siya. Nakalimtan niya ang pagdisiplina sa iyang mga anak. Sa diha nga tigulang sa dagko na iyang mga anak, gi-assign nga mahimo silang judges. Problema dito sa mga anak ni Samuel kay mudawat magsuborno. Pagdawat sa suborno, balit aron man ang balaod. Sa atong kinabuhi, sa atong dining mas tigini sa atong nasod. Ang tao nga makadawat og suborno, malisod yun ang kasing-kasing makonsensya man. Yeah. Labi nagbali-bali. Hello? Pero kung saan nga gidawat, di na makonsensya kay mo, mo ko dyan gibutaran.
Ha? Diba? Sakpan. Hallelujah. Mas maayo nang maminaw tas Ginoo sa ingon sa Ginoo. Digbutang sa atong kasing-kasing kay malinaw ng atong dughan. Amen. Hallelujah. Tigulang na si Samuel. Ang mga leader sa kanalain nga mga tribes niya ni Samuel. Samuel, tigulang ka na, di ka na makahimo nang hinahanglan ni og hari. Di mo mga si mong anak. Ng mga leaders no, maadyo mo tulisok sa kuwan, pastor. Lo, maadyo mo tudlo sa pastor. Mura po perfecto po. Ilanggi, tiguan ka na, maadyo mo bugal-bugal ba? Sigit-sigitan. Sakitan si Samuel. Ato siya sa Ginoo. Humble kayo ning alagad sa Ginoo no. Importante kayo sa alagad sa Ginoo kining tao nga mapainugsanon. Nga bisan makasinati siya og kanang presyon sa singgit sa mga tao, sa yangongo sa mga tao. Dili sa kabalos kung dili iyang ihilak ngadto sa Ginoo. Kana nga attitude karon bihira na lang na. Nga haleluya, ako ambot lang. Grasya ra gud siguro sa Ginoo. Kay kung way espiritu sa Ginoo nga maoy mulukop, maoy muhatag nato mudumala sa atong kinabuhi, pwede ta maka-respond sa mga negatibo. Bisan pa kung sa imong posisyon, bisan kung sa pagka-bright o unsa ka dihaan, anointed ka man, unsa ka man. Kung wala nang espiritu sa Ginoo, dili ka makapailog, dili ka maminaw sa tingog sa Ginoo, maulay kabag sa kanimo ang imong garbo. Ug di ka kantiko mo paubos atubangan sa Ginoo. And pressure sa daghang tingog nga gamito ni Satanas sa imong kinabuhi. Sa ato din niya, daghang tingog oy. Tingog sa asawa, tingog sa bana, tingog sa silingan, tingog sa marites, tingog sa libakira. Yeah. Ha? Naapay Marisol. Ha? Di ba? O party list ka dun na. Kaya grupo dun na sila. Di ba? Dagan kayo ang tingog mabati. Ang response sa ato, saan man ato pag-response sa ingala ng sitwasyon. Mubanghag ko buta. Mo-fight back bata. Di kalikayan sa tao, bati ka dun, mo-fight back. Mas maado lang, ari na lang sa sulod. Paaka na lang imong dila. Paaka na lang ng imong dila, aron di kakabaos, kay musamot kadako ang gubot. Yalaw na sa Ginoo nga mahitabo, aron madisiplina po ang atong kinaiya. Kay doon na po tayo kinaiya nga dapat sapsapon. Dapat utruhon. Aron mahimot ang epektibo para sa iyang gingharian. Kay pwede nga ang imong Dios nga kalagaran tungod sa imong kinaiya nga dili ka kantigo mapalpos. Pwede bugal-bugalan ang Ginoo nga imong kalagaran pinaagi sa imong kinabuhi o pinaagi sa akong kinabuhi. Katong nahitabo diha sa nagwali ko diri nga among sakyanan nga puti nahalin na ra ba? Gidasmagan sa tricycle. Alas 12 in punto gutom na. So nagduda ko atong tricycle katong sa rigas ko, gutom na punto. Anang tulina nagdagan wa siya nagtan-aw. Gidasmagan ang among sakyanan ang luyang puntahan kay liso jud di na gud siya masira. Hinisang ko dito sa tricycle nga at bangat sunod sa among sakyanan ang tag-isa perting sa buwana sige sila panuo. Tanaw na namo relax naman ni. Kung nga mong attitude kung pagipag-us Ginoo, ang daghang tao naglibot. Di makapanalangin kung ato mga kinaiya wa panabag-o diha sa Ginoo. Usaw na to pag-atubang in time sa pressure sa kinabuhi. Doon na tayong galandayan nga attitude. Uy! Hallelujah! Diri sa kansaon. Singgit na mga tao, hari lagi pangita. Ang Ginoo, ala, sige, tagay sila sa ilang gipangayo kay may ilang gusto. Di na di sila gusto nga ako'y may mangulo nila. Gusto na sila og hari. Ningon ang Ginoo kay sa amin, hala, sulti sila nga maunay mahitabo nila. Kung
tao na maoy maghari nila. Ang ilang mga anak, himong kusinira, himong tikpahimong pamuhumot. Ang ilang mga anak lalaki, mudaro na, pangadyoan na sila bahin. Daghanag, kuan lahi na itong ang ginumay ko. Sige, tagay sila silang gusto, Samuel. Pero doon ay warning. Na mao na'y mahitabo nila kung magtuman sila sa ilang gusto. Sa atong kinabuhi, gani kung magtuman ta sa atong gusto, na wala na ang giya sa Ginoo, ayaw pag-ekspektar na lami ang dagan sa atong kinabuhi. Daghan tag agian nga dili maayo. Kung dili ka kabati sa tingog sa Ginoo. Sa diha nga didiyogan si Samuel, kay gipili man sa tao, sa mga Israelita, instead sa giingon diri nga theocracy, ning gipili niya ang monarchy. Gikan sa pagleading sa Ginoo sa ila, gusto silang tao monarchy nga maoy mo guide nila, maoy mo mamangulo nila, maoy mo muuna nila sa ilang giyera. Usa may resulta nga sa diha nga si King Saul na maoy nanguna nila. Nga si King Saul sa panahon nga niingon si Samuel, maghulat ka o 7 ka adlaw na doon na sila ito bangon nga gera. Huwag man kahulat. Bantayanan sa mga gitawag sa Ginoo labi ni mga bagong pastor. Kinahanglan kang tiguta mo hulat. Yeah. Kinahanglan kang tiguta maminaw sa tingog sa Ginoo. Dili ta magbot-bot og atong desisyon nga sa diha si Samuel wala si Saul na wala siya kahulat kay Samuel, nagbot-bot siya gahalag og iya lang. Nawala ang trono nga naanay siya. Gagi ang Diyos mo ay nagpahiluna niya. Himbiya ang Ginoo sa iya. Ang dihog nawala niya. Mabasa na to sa verse 18. Distress kayo si Saul. Ngaman, ang iyang heart puno sa pride. Di siya gusto punawag sa iyang posisyon, sa iyang pagkahari. Kay daghanan kayo sa kasudaluhan, ganahan na siya sa iyang posisyon. Nahito nga si David. Ningon si ang Ginoo, mangita kag lain nga dihugan para mao'y mahimong hari sa Israel. Puli kang Saul. Naay si Saul di pa man kaya ni nga munaog. Di pa man niya kaya. Lami man laging naas posisyon. Hallelujah. Unsa may punto nga akong ipaabot dinhi sa atong giyera sa kinabuhi. Bisan pag unsa na to pagpaningkamot, bisan pag puno tax kaalam, bisan pinguting kag kuskan, kaya na ko ni kay batanon pa ko ni. Kung wala ang Espiritu sa Ginoo, kung wala ang Holy Spirit nga maggiya sa imong kinabuhi, pildido ka nga Kristohanon, pildido ka nga leader, pildido ka nga pastor. Kung wala ang Holy Spirit nga maggiya sa imong kinabuhi. Kung magdesisyon ka lang og imo nga wala ka maminaw sa tingog sa Ginoo, ayaw pag-ekspektar nga mulampos ka, ayaw pag-ekspektar nga mudaog ka sa imong gera. Kung wala ang Espiritu sa Ginoo nga magtudlo, mugiya sa imong kinabuhi. Ang Espiritu sa Ginoo, ang Holy Spirit, may maghatag nimo gahom, may maghatag kanimo kusog, may mugiya nimo siya ang muhatag nimo kadaugan. Doon na may duha na to dili Pastora Joy ug si Pastor Marlon. Matod pang pastor ilapog lang just lawod. Tugutan na siya nga maglangoy-langoy kauban sa mga kanana ang mukhaon mo si tawag ani? Iho. Mo isa kayan sila na lang mo kapay-kapay. Malingkamot sila sa iyo kagaling kay humanay ilang training sa kamay ng bakal, sa kamay na bakal. Sila ni mo kapsa. Sila na yung manginabuhi. Pero di sila mo lampos kung wala ang Holy Spirit mag-uban nila. Kung di sila mo salig
sa pagpamuhat sa balag Espiritu Santo sa ilang kinabuhi. Kung dili nila tun-an kining tulong sa Ginoo, wala sila'y panahon sa pagpamalandong sa Ginoo. Wala sila'y panahon sa pagdaig sa Ginoo. Panahon sa sayong buntag kung magpanganga ka lang o katulong, ayaw pag-ekspektar nga dunay giya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kay unahon kag tamak ni Satanas, bugal-bugalan ka ni Satanas sa imong kinabuhi. Manang kasing-kasing sa tao, kung wala ang Espiritu sa Ginoo magyan puno sa kabalaka, yes, mingon ka, mushare kag 6,000, mushare kag 10,000, nganong ni kasunod adlaw wala naman kay kwarta. Ganun nahurot magdali. Dili tighter. Tukog sa bakunawa. Unja, mingon ta pasangin na nato ng bisag unsa nato pamahiran sa atong mga baho. Lo. Balik na tanan sa ato. Maski gani sa akong kaugalingon. Sinitabo na mo. Ginimahin ko sa Ginoo, sa diha dito mi nagpuyo. Ningon ko ni Leo, Lord, ningon ko yo. Ganahan ko ning dapit tayo kay malinawon. Kana bang watay silingan. Diya magkapamuhit ta. Marabang amo bang kaugalingon nga. Kana bang imagine na naami kanunay apil mi sa giyera diri sa kalsada nagwali mi. Pero pag abot sa bahay komportable kayo mi. Dunay mga times nga sa klaro lang sa akong pamilya. Sa akong bana, ako yung barong. Ikinahanglan sa usa ka panimalay na dunay intercessor. Pagkamatay sa akong nanay, ako inipuli. Kita nang kinabuhi sa akong nanay. Alas 3, alas 2 sa kadlawon, nagmuskitero, magbaon og flashlight, nagbaon og Bible. Ang tapad ni si Papa, pero sudlan sa panuay, singgitan pa, nag-unsa ka man diha! Nagsaura pa, sikara para ba? Ang sabaag, pang ampo tanan itang mga anak. Ang diri itang tapad kay sabaan man, hilong lawita! Sabaan ka! Kung ang nanay, wa mo barog sa mga pangampo, di siguro may makapalayo sa pagpangalagan, wa siguro mo barog na mo. Bisan gani ang nanay nga ning barog as intercessor, doon na pamanggani na salaan, doon na pamanggani na wa maka pangalagad, hantod karon na as kalibutan naglatagaw, unsa pagkakatuway ning barog pag-ampo, ikaw gitawag ka sa Ginoo, aron mo barog, aron mo ampo sa imong pamilya, mo ampo sa imong mga anak, imo nang trabaho, di na trabaho ni bisan kinsa, di na trabaho sa pastor, di na trabaho sa mga leaders, imo nang trabaho, ato bangunan nimo diha sa saktong panahon sa Ginoo. Ang mga anak doon kada dahil kinaiya. Pila ka po ka mga anak, upat doon ako adaptive usa. Kada isa nila nakailang ko kung unsa sila. Ang gawas kikan sa akong kinhawaan, dunay nagkalain-lain nga kinaya, lahi ang instinct sa nanay ngadto silang mga anak, na bisan di pala maistorya, labi naghingampoon makasabot siya ko sa imong tagimo sa tago. Labi naghingampoon ang Holy Spirit mo padayon. Way natago atubangan sa Ginoo. Pero inahan ka nga wa kay mubarog sa mga pag-ampo para sa imong mga anak. Ayaw pag-expectar nga malihis pa mga na ay nagbarog sa pagkanang pasagdan ra. Lo. Hallelujah. Leaders, pastor, si Pastor Nono. Nakita na to si pastor nga doon ay kaalam nga gikan sa Ginoo sa iya. Bisag na ang kaalam na ang tihog. Kung iya lang mapabayaan na kana nga tihog, dili ni sa i-maintain. Dili ni sa na kana bang you have to pay the price. Kung gusto kang mag-level up, kung gusto kang gusto pag kalayo nga magdilaap nga kalayo nga imong ika-impart ngadto sa uban kinahanglan, ikaw mismo sama kang Moses. Lord, unsa man ni? Will ba nimo Lord? Unsa man ni Lord kini nga problema Ginoo? Unsay akong buhaton niini? Si Saul wala mo sumbitan sa Ginoo, nagbuot-buot siya kay gusto siya makadaog dayon sa maong gira, gusto siya nga ang glory nga makadaog siya ani nga gira. Iyang ang kunan ang maong himaya.
How many times sa atong kinabuhi nga makalimot kita nga ang kuno nato nga nindaog ta tungod nako ni. Tungod ni kay sa eskwela ko Bible school, tungod kay bishop ko, tungod kay na daghang ko kuan natun-an. Bisan pag libo-libo ng imong mga word nga sulod sa imong utok kung wala ang balaang Espiritu Santo nga mamuhat sa imong kinabuhi, useless ang tanan. Maning kamatuoran. Ang nahitabo sa kan David, sa ato karon nga kinabuhi sa kira nato ron, kinahanglan makapati ug makakita kita. From physical to spiritual. Nagiatubang nga gira sa matag usa. Kay kung di niya mo na makita, physical na gari imong nakita, pildido ka. Imong kahaway, imong gikaatubang. Imong kalalis, imong gihaway, makigsinong bagay ka, makigsinong gitay. Katawaan kang satanas, anak. Pero, kung atong kinabuhi, isurrender nato diha sa Ginoo. Di ta kalikay nining mga panahon na karon. Bisag asa ka paingon, wa kay choice. Gera ang imong gisudlan. Nahimo kang born again, special ka, atubangan sa Ginoo, do na kay gera nga imong atubangon. Gani sa wa pa ka na born again, daghan mga ikagiagian. Pero kining pagkahimong born again, special na tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi aron ikaw may mo rescue adtong nanginahanglan og tabang. Mong gigather ta sa usa ka pundok sa nagkalalay nga klaseng kalatura, gitawag ka aron mo barog kung sa lingog sa tema nato diri ingon. If no one fights, who dares? Kung si Samuel ni adto si David ni atong panahon na nga ang mga sundalo kay si Saul nagkurog naman pod, ang ilang leader talawan naman pod. Nganong nahimong talawan si Saul? Kay wala lang espiritu sa Ginoo sa iya, wala siya ubali. Naman ning disobey siya. Disobedience. Obedience is better than sacrifice. Bisan kapila ka pang daog, bisan pagpila ka kalab ng imong gidala, bisan nakapaayo kag daghang masakiton, bisan pag ipabago ni mo ang patay. Kung mudus-ubay ka sa tingog sa Ginoo, sa tuwa ka pas tuktok. Kang Ginoo nagdala nimo sa kadaugan. Pag abot nimo sa tuktok, imong nakalimtan ang nagdala nimo sa kadaugan, mabagsak kayo ka padulong sa ubos. Importante kayo sa atong kinabuhi. Ng espiritu sa Ginoo, tugutan nato. Dili ta maminaw sa atong emosyon, di ta maminaw sa atong kabrayat, kundi paminawan nato ang tingog sa Ginoo. Sayong buntag, mangita na kasi ang dagway, imo siyang daygon, imo siyang pasalamatan. Kining mga tao nga dunay tawag nato ning hiding place. Ayaw hukmi, ayaw sultihig dili matarong. Kaya ang presence ni Lord na ni ana, ang tihog sa Ginoo na ni ana. Delikado ang kinabuhi sa usa ka tawo nga wala ka masayod sa iyang hiding place, sa iyang pagrelasyon, sa iyang pag-communicate sa Ginoo. Wala ka masayod sulod sa iyang kasing-kasing. Mao nang kinahanglan nakabatitas tingog sa Ginoo, kinahanglan nakabatitas badlong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung gusto ta mo daog sa kiyanan ining kinabuhi karon, sa atong kinabuhi karon, kinahanglan nato ang parang Espiritu Santo nga moibugiya sa atong kinabuhi. Kay kining paghatag, kining pagtaiting, mo follow lang na siya kung ikaw nakabati sa tingog sa Ginoo. O ang nagsunod, nagtuman sa sugo, nakabati sa tingog sa Ginoo, magpadaogon siya sa iyang kinabuhi. O walay nangalagad sa Ginoo, nagigutman. Walay nangalagad sa Ginoo, na pobre. Yeah. Isa pag ipalayas na, makasinati nagkadagaya. Yeah. Makasinati nagpinasahin nga
Lord gani moangat nimo walay makapugong. Walay makabadlong. Bisan pa ang grabing nagkalayo nga pagsulay sa kinabuhi sa tao. Unsay gikinahanglan nato? Kung gusto tang magpadaogon, nag-work sa ato din mga panahon na karon ang Holy Spirit. Ang Old Testament, nag-work atong panahon na ang Amahan. Ning tabang lang ang Holy Spirit o si Jesus, ang anak. Pag-abot sa New Testament, sa time ni Jesus, trabaho na ni Jesus, gihalad niya ang kinabuhi. Tunay, di niya matalikdan ang tao tungkol sa dakong gugma, tungkol sa grasya, sa kaluoy sa tao nga ngano ba gihatag na nako tanan do na nay balaod ngano ma-filled man gyapon sila. Dili katalikod si Lord. Kay si Lord matinumano siyang saad nakabuhi na siyang saad. Di na niya supakon. He's sovereign God. Hallelujah. Amen. Sa atong time karon sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit may namuhat sa ato karon. Sa atong prayer, sama kang David. Ngayon si David, kinsa man ng pisautan ng gibugal-bugal niya ang Diyos sa mga Israel. Giatubang niya si Goliath nga way ko kadlok. Kinsa dili ang way ko kadlok matubang mga problema. Amen. Goliath sa balatian, sa walay kwarta, sa Goliath sa mga pagbugal-bugal sa mga tao, nga giana ang imong pagkatao, gihinganlan kag dili maayo. Goliath na. Kaya ba nimo nang atubangan? Dili makaya ni David pag atubang si Goliath kung walay tiyog gikan sa Ginoo sa iyang ulo. Before niabot ang gira, nag-atubang sila ni Goliath, giduhugan siya ni Samuel sa sungay. Dili basta-basta na dihog na naakang David. Sa atong time karon, kang Jesus, usa siya ni adto ning lingkod sa tong trono, gitagahan dayag power and authority. Nabalik sa ato ang dominion. Tamaka nato ang pagpamuhat ni Satanas. Dili sa pisikalan, kundi sa espiritual nga gyera sa kinabuhi. Ang kadaugan na ana sa imo, kumusta? Low. Kung di ka musukol, bugal-bugalan kang Satanas. Pero musukol ka, pinaagi sa pagpamuhat sa balang Espiritu Santo sa imong kinabuhi. Bisag kung sa balang gulayata nga nagbugal-bugal nimo, kaya nimong sagubangon. O pwede nimong igon sentido. Hagba si Satanas, mahadlok siya sa imong kinabuhi. Mingon na, oy, naala man diris Joy Estrera, nga ang imong kalayo sa Espiritu nagdilaab. Nga man, ang isang hiding place, alas 2, alas 3 sa kadlaw, naana nagkuhan sa Ginoo, Lord, unsay akong buhaton ginawa ko'y maibaw kung wala ka. Ginoo, unsa man, wako'y man, Lord, unsa akong buhaton. Nagkalayo ang imong ulo, ang imong lawas, nagpalibot ang kalayo. Si Satanas, mahadlok mo doon nimo. Bisan pa, og doon na tayo mga weaknesses, mga kadagahon, pwede na sunugon sa presensya sa Ginoo, sa imong kinabuhi. Makalatas ka, makadaog ka sa tanang gyera sa imong kinabuhi. Mo lagi na bantayan nato ang atong pagkinabuhi, ang atong espiritual nga kinabuhi. Ayaw signanga og katulog. Amen. Pangitaa ang presensya sa Ginoo. Si Gideon, usa siya nakadaog sa iyang batol, yung Ginoo pansapusa ng gubaadang altar ni Baal. Sa manina na sa atong kinabuhi nga altar nga kita'y nagbando, kita'y nasunod. Kung sa man ni siya, kinangin gunobo ni siya. Kung magunob na siya, Espiritu sa Ginoo, mutudlo mo giya. Kapatid ko sa iyang tingog,
Dili tingog nato, dili tingog sa mga tao, dili tingog sa atong anak, dili tingog sa atong asawa, dili tingog sa atong bana, kundi tingog nga gikan sa Ginoo. O magmalampuson kita sa atong gera sa kinabuhi. Hallelujah. We praise your holy name, Lord Jesus. Hallelujah. Hinumduman nato nga ang gera, both physical and spiritual, is belong to the Lord. Hinumduman nato nga ang Dios mo'y atong source, siya atong kadaugan. Kung gusto ta nga makadaog kanunay, unaha ang Ginoo. Ilha ang pagpamuhat sa balang Espiritu Santo sa imong kinabuhi. Ug mudaog ka sa bisan unsa nga gera. Ubay lang, sunod lang. Ayaw lang yung pagsalig sa atong mga kaugalingon nga kaalam, nga daganatag na ibawan. Di natakan tigo mo respeto sa atong mga leaders. Di natakan tigo mo respeto sa ubang mga pastor. Kung mo kay tanaw nato way grado, kung mo kay tanaw nato, no. Respetuhan na sila tungod kay ang tihog sa Ginoo na sa ilang kinabuhi. Makita na nimo nga na ang tihog sa Ginoo. Kantigo ta mo respeto, kantigo ta maminaw sa tingog, sa alagad sa Ginoo, nga may nagtultol nato, may nagampo nato, mao sila ang gigamit sa Ginoo aron sila magpuyat, aron kita matudluan, magiyan, Hallelujah. Masangkapan gikan sa Ginoo, moabot sa leaders nga, moabot sa pastor din, pasa nga to sa iyang mga katawan. Kang Pastora Joy, bisag mangod na ni. Bisag mingon siya na, grade 1 naman, grade, isang grado, kalimot ko. Pero ang ahong respeto, ang pagtahod ni Diya, dili tao nga, tanaw na ko ni Diya, dili badging ako, dili alagad siya sa Ginoo. Nagibutang sa Ginoo, dining dapita, muna ang respeto ni Diya. Dako. Tinipot pasabot nga, tanaw na to, batanon pa, tanaw na to, nagka-filyo-filyo, daghan kayo mga kuwan. No, tanaw na to ang tihog sa Ginoo nga nasa ilang kinabuhi. Mga leaders, gibutang na to sa Pastor Nuno, magbatong tag-respeto kung gusto magpanalangin sa Ginoo, kung gusto ang gudaog. Kung asa man ta nabilong nga church, pagbatong respeto sa gibutang sa Ginoo, aron para mugiyan nimo, mutudlo nimo na ka sa right direction, right way. Palambuon ka sa Ginoo, pasinati sa Ginoo kung unsa man ang i-desire sa imong kasing-kasing. Hallelujah. Glory to God. Samo karon, I glorify God sa tanan. Hallelujah. Doon na yung pagkikistula ang Ginoo sa among kinabuhi. Nakasinati mi o panalangin nga unexpected tungod sa among pagrespitar sa alagad sa Ginoo. Tungod sa among pagtahod sa alagad sa Ginoo. Kung asa man dadon ang atong mga kinabuhi, kung asa man dapit, respetuan kung kinsa ang inyong spiritual father, kung kinsa ang inyong spiritual mother. Tagaya ang panalangin sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Malipay gani si Lord. Hallelujah. Pag-expect na lang. Magkapunga-punga ka sa mga panalangin. Ipasinati sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Ang yatag ni Pastor. Hallelujah. Power good, Minister Nan. Okay, so the other side, kung anong gisbitan kanina ang life ni David. So, gisbitan ni Sir Nance karon nga kuhaan ka na ang gisudlan sa dihog ni David is sungay. So, ang symbol na is death. Ang kay Saul, kay Maraman, Butilya.
bottle. So, it's only a substitute. So, magkalahit yun. So, si David, may lang kuhan, kanang diretso master nan, so dagan siya magipang-agian, pangisgutan. Pero si David diri, dito na sa pag-atubang niya kay Goliath. Ang akong na panini ka ng nakatunan nga si David, kuhan siya ka ng trained yun siya nga ang iyang tinanawan sa Ginoo o sa iyang kaugalingon. Mao na nga kuhaan ka ng dili siya inferior. Muna importante nato karon kay sagaran sa mga tao na akong obserbahan pag magsugod na sa kuha, kana di ta makaharong, di ta makatubang sa mga challenges kay inferior man ta. So kinahanglan ma-develop kita niya na nga di ko ta superior. Dapat di kita inferior, whatever situation, sa mga tao. Dalam katong kita nga muharong. O ka na, i-develop ka, i-train ka. Nga, kita ngayang ma-inferior. So, una, nakatong si David, nga tanaw sa Ginoo, o tanaw siyang kagalingon. Una nga, sa kay Goliath, ang yanakitan kay Goliath, sa kada mga movie pa, ants. Nothing. O, pareho na sa katong mga 12 spies. Ang 10 spies, ang tanaw nila, ang mga grasshoppers, sila mga grasshoppers niya ganti, dagko. Pero si Caleb and Joshua, ilang tanaw sa kanang mga giants, mga grasshoppers. Ano, doon na sila Ginoo. Importante na sa tuha karon. O niya, giskutan ni Sir Nance, kinalang nga atong belief, mutuot as Ginoo, we have to believe ourselves in God. So David believed in God and he believed himself. Amen. Kinahanglan nga atong mood, and then diskutan sa Nance nga David acted prophetically. So, wa pa nahitabo. O sa ako na nakatunan nga ang tinanawan ni David kay Goliath, wa nay ulo. Oh, wala yung ulo. So karon ako i-book nga ako ginagi-order nga master your mind and control your emotion. Nga karon nag-work na sa tuwa kay kasagaran kung dili nato na train ang atong mind pag master nato to think only what is good, what is positive according to the word of God. Ang atong emotion dapat nato sang kontrolon nga atong emotion mo undermine man sa atong una-una. So, dapat abtikta ni anak. Si David, iyang nakita kay Goliath, wala na ulo. To prove that is, wala man siya espada, kagano siya dito, ikuha ng espada ni Goliath o huwag iputol mismo sa iyang ulo. Wala na ulo si Goliath sa pagtanaw. Wala doon na siya kaisog. So, dapat sa tuwa, ang atong tinanawan. Doon na natin mga tima ni Ana nga, what you see is what you believe in. That's what you get. So, karon sama karon yung nakita. Kung man ang eleksyon, di mo na po kay kwarta. Kaya na kamang. Woo! Kaluoy. Ang atong kwarta, wala din ha. Amen. Nanas Ginoo, amen. Amen. Hallelujah. Di mo nakita karon, mahal kang paliton. So, reklamo ka, mahal naman. Kaya, patagalog-tagalog ka pa. Pwede ba patawarin mo ako? Hello! Naging kapugngan. Di na ako magunahuna na sa kamahal. Basta na ko yung kwarta palit. Wala na hingi ng patawarin mo ako. No discount. Minsan, na-convict pa nga nito kay nagpaayos ko sa ilaw niya. Dapat kanang ang muhang ni Bradleo, moro gito ko nga moro pa ako sa Sensilio. Dapat ako siyang gitagaan ng tagbas katong tibuok. Kaya mata tagkit. Hello! Tinanawan. Boss, sa ato,
We must believe God of who we are in Jesus. Tuo ta. And then we must be prophetic also. Ganina, giskutan ni Pastor Marlon nga ang sa to agod, we are not poor anymore. We must believe. Ang imong kadato, wala ng kwarta sa maganda sa akong pakita. Bisag wa pa kay kwarta, you are rich kung nasa Jesus yung kasing-kasing. Amen. Bisag pagkamatyonon ka karon, you are healed already. Amen. You cannot die with it. Pero ang problema, kay mutuo man ka nga, patay na ko ini, musulti pa yun. Hello! And then, ilalong na sala. Wala hindi ta kuan ka, hindi ta makausad sa manahan. So, that's why, we need to be prophetic also. Ang atong power, nasa Word. Kana itong Bible, powerful yan na. Pero nangita, nagbaba. Usa, ako nang i-develop, i-print out, nang hatag ko sa inyo, abot lang, kung inyo ba nang gigamit? Every day, I've been confessing on it. Muna nakatabang sa ko ang kanang kaluyahon, naara magyud na kanunay. Kaya di magyud na muhunong sa Satanas. Kaya buhi pa man, di magyud po na mamatay. Suhon ra na. Tumala sa akong giingon. Si Mike Enriquez patay na. Pero, giingon siya, so buhi pa, hindi ko kayo tatantanan. Ganyan din si Satanas. Akala mo lang. Nakita ko niri nga, nag-away magsuon. Mansion mo gina, kada ko manong balay. So, pag-away pa, gipatalsik. O niya, naulian ra. Balik na po dito sa, kaya nagpastor, maliging iksoon. Balik na po dito, balik sa mansion. Satanas pa, hindi mo ko na nga. Akala mo lang yan. Wala madugay, patalsik na po. Hallelujah. Di malipay sa tanas, malipayon ka. Wala po. So as a we must be prophetic. Our power is in our mouth. The word of God. Jesus, it is written! Amen. Amen! Yes. It is written, I'm not poor. I'm rich. When Jesus Christ became poor for me. Amen. Basta sa tanas, uwi na akong kwarta. Sa ngalan ni Jesus, North, South, East, West, listen to me. I have dominion. Kung itawag ang kwarta, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Yeah, keep confessing, keep confessing. Kaya muna siya mo trabaho sa muna-huna, na you can believe that you are rich. You are not poor. Amen. Amen. You need to be prophetic like David. So dapat nato nakita karon daghang kag kwarta. Amen. Amen. Sinako. Oh, nasa una. Taglibo. Oh, kay asa ko ako mo discourage diri basig sa inyo nga pastor. Nakaparba ni, naka-record ni ka ako man ning i-post. Dili ko nakasuod diri sa live. Hinay ang kuan kanang signal. So, kuan kanang kasi karon ko pastor, budagan sa politics. Gawas na lamang kung doon na kahit extra naman ang ability maguna. Mind and emotion and physical body. Mag-uban na siya. Sud nga ni kas politics, masagasaan mo imong simbahan. Mamili ka duma. Hallelujah. Ya, mausad. Kanang sa business. So, gamiton rin ba nga si Juan, kining nabati naman ka na, nga si Peter Tanchi, wapo na mo kuwag kung ikaw ka nakitang salary ka sa church, kaya na siya ikaw galing ng business. Yeah, manundugpod siya. Depende na. Kaya namati man ko sa mga pamitaw, dahil usang nga businessman sa Australia citizen na, pero Indonesian siya. Niya pa, kay una naman siyang negosyante, pero gitawag sa na-train sa pagka-pastor. So niya pa, Monday to Friday, he is a businessman. But
Saturday and Sunday, nasa sa church. He is a pastor. With the ability to manage, so, maayo dagan. Niya, kita manundog. So, tamas ngayon ni Sermons nga, mamati na sa tingin sa Spirit. Magsundog na sila, ha? Praise the Lord. So, para sa kuha, kung pastor ka nang naka sa ministry na, just focus. Kasi ako, sigurado magiging ko nga, diha ko buhion sa Ginoo, diha ko panalanginan sa Ginoo. Wala na ilain. Then, if I want to be a businessman, I'm a businessman. Amen! Amen. Pinana na. Pero develop ko na itong ability at itong kinaiyan na si Ginoo. It's a mindset. Mindsetting na na. Amen? So, ato niyang po, sa masakaron. I know every one of us are being shaken. Tuod ka, birahon. Sa ang conditioning sa itong unahan, itong emosyon. Way klaro. Sa binugoy pa, way clarix. Kaya sa ito, hindi kita matarog, pero ginauyo kita. Ang purpose sa yawa, hunungon para mag-question ka, maano ba yun eh? Nabitaw, napag yun ang rejection. Kasuway man ko sa fresh kung bagay ko, bata pa, so mingad to, itang ko sa among director, kay, lagi ka, join ko sa grupo, pero i-reject mo ko. Kasi kita liwana. Wala ko sumayon ka ng kwan, kung paluin ako. Kaya mo, ang tirahan na yun ang atong personality. Ano bitaw, sa balang ko ini, pero wak man naman mapiktar, padahang naghapon. Pero normal na. Tirahan ka nga, di na ka makabilib sa itong kagalingon, kay di banatan man ta. Iaanak ka na yun ni Satanas. Pero